Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Iniuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo, at ang sinasangkalan ninyo ay ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito ay lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Mahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa sa inyo. Kaya nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipinanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipinanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpa ninuman ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa ninuman ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nagluluklok doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Father. Dalawang magkasalungat na karakter ang ipinapakilala sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito, na siyang paghuhugutan natin ng aral. Dalawang karakter na magkasalungat, opposite characters. Sa unang pagbasa, ipinapakilala sa atin si San Pablo bilang isang tagapagpalapit sa tao sa Diyos. Tagapaglapit ng tao sa Diyos, lalo na sa mga taga-Tesalonika. Si San Pablo ang tumayong tagapaghikayat sa mga taga-Tesalonika na lakasan ang kanilang loob sa kabila ng pagsubok na kinahaharap nila ng dahil sa kanilang pananampalataya. Ganyan ang taong naglalapit sa tao sa Diyos.
pinapalakas ang loob, nagbibigay ng encouragement, hindi pinapahina ang kalooban, hindi dinidiscourage. Diba? Tayo, maraming pinagdadaanan, lalo na sa ating pananampalataya, yung mga napanghihinaan ng loob, yung mga tinatamad magsimba, yung mga nakakalimot sa Diyos, yung mga taong naglalapit sa Diyos, ang gagawin, palalakasin ang kanilang loob. Hindi pinapahina. Si San Pablo, pinalalakas ang loob ng mga taga-Tesalonika na magtiis sa kabila ng pag-uusig at pinapaalala sa kanila na bibigyan din sila ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ganito ang taong naglalapit sa tao sa Diyos, nagbibigay ng lakas ng loob, hindi pinahihina ang loob, pinapaalalahanan ang kabutihan ng Diyos at hindi tinataboy palayo sa Diyos. Samantala, sa ating ebanghelyo, ang mga Pariseyo at Eskriba, kabaliktaran naman sa ugali na ipinakita ni San Pablo. Kung si San Pablo naglalapit sa tao sa Diyos, ang mga Pariseyo at Eskriba, pinapakilala ni Jesus na naglalayo sa tao sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging mapagpaimbabaw. Ang sabi ni Jesus, hinahadlangan nila ang mga tao upang hindi sila pagharian ng Diyos. Imagine mo yon? Mga Pariseyo, Eskriba, hinahadlangan nila ang tao na pagharian ng Diyos. Ayaw na nilang pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa nila ang mga ibig pasakop. Ganyan ang mga taong naglalayo sa tao sa Diyos, hinahadlangan na pagharian ng Diyos ang mga tao. Dalawang ugali ang mayroon ang ganitong klase ng tao. Dalawang ugali. Remember this. Una, ugali ng taong naglalayo sa tao sa Diyos ay mapagpaimbabaw. O yung puro pakitang tao lang ang ginagawang kabutihan. Ang isang taong naglalayo sa tao sa Diyos, nagpapanggap na makadiyos para mailapit ang tao hindi sa Diyos, kundi sa kanilang sarili. Kaya mag-ingat sa mga taong mukhang makadiyos na naghihikayat lumapit sa kanila at hindi sa Diyos. Lalong-lalo na, no? Mag-ingat sa mga taong nagsasabi na sila lang ang maliligtas. Nakarinig na ba kayo ng ganon? Yung mga taong nagsasabi, sila lang ang maliligtas. Hindi ganyan. Ang totoong ugali ng taong naglalapit sa tao sa Diyos. Kapag gusto mong ilapit ang tao sa Diyos, hindi ka namimili. Sapagkat ang Diyos, kailanman hindi namili. Kaya mag-ingat, no? Yung mga nagpapanggap, sila yung mga taong naglalayo sa tao sa Diyos. Dahil nilalapit nila ang tao sa kanilang mga sarili. Pangalawang katangian ng mga taong naglalayo sa tao sa Diyos ay yung mga bulag na taga-akay. Ano ibig sabihin ng bulag na taga-akay? Nakakita na po ba kayo ng bulag? I'm sure, di ba? May mga bulag na yung mga namamalimos. At nakita ninyo yung kasama ng bulag. Isa rin bang bulag? O nakakakita?
Di ba dapat nakakakita? Oh, kasi kung ang bulag, inaakay ng bulag, saan madadala? E di ililigaw ka. Di ba? Hindi pwedeng bulag ang taga-akay ng isang bulag, kundi wala kayong kapupuntahang mabuti. Ganyan ang isang taong naglalayo sa tao sa Diyos. Kailanman hindi ka dadalhin sa kabutihan. Kaya yung taong nagsasabi sa iyo na, sige na, magsinungaling ka na lang. White lies lang naman yan eh. Di ba? May mga ganyan, no? Sumama ka na sa amin, may outing kami. Huwag ka muna magsimba, ikumpisal mo na lang yan. Yan yung mga bulag na taga-akay. Dahil dinadala ka sa kasamaan. Ang masama ay masama. Kahit kailan, hindi yan pwedeng ituro sa tao. Marami sa atin, nagtuturo ng masama. Kapag inaway ka, awayin mo rin. Di ba? May mga ganyang magulang. Huwag kang paaapi. Kapag sinapak ka, sapakin mo rin. Di ba? Ganyan yung mga minsan, advice natin. Hindi ganyan ang tao na naglalapit sa Diyos. Hindi kailanman nagtuturo ng mali. Kung gusto mong mailapit ang tao sa Diyos, hindi mo ito tuturuan ng mali. Piliin mabuti ang taong sasamahan. Dahil hindi ibig sabihin taong simbahan, naglalapit sa tao sa Diyos. Tandaan, ang mga Pariseo at Eskriba, mga taong simbahan. Pero sila pa ang naghahadlang sa tao na makalapit sa Diyos. Mga kapatid, mag-ingat. Dahil hindi lahat ng mabuti sa panlabas, mabuti din ang panloob. Dahil ang iba, mapagpaimbabaw. Hindi lang sa ginagawa, sa panlabas, nahahanap ang taong mabuti, kundi sa laman ng kalooban. Mag-ingat, hindi lahat ng mabuti sa panlabas, mabuti ang panloob. Dahil ang iba, mapagpaimbabaw. Amen.